Unahin muna natin itong pahayag ng ating pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Sa Senate Committee or Subcommittee on Finance ay wala pong hassle, walang problema po, lumusot na ang budget for 2026 ng Office of the Vice President. I think it's 928 million pesos. Hindi po umabot ng 1 billion. Buong Pilipinas na po yon na pagkakaroon ng budget ng Vice President at ngayon po nakalusot na sa Senado. And on the side note, mga kababayan, nagkaroon ng interview kay Vice President Sara Duterte at napakinggan ko po ang buod ng kanyang ipinahayag. Una, sinabi niya, wala namang pagdududa na si Martin Romualdez at sila Saldico, sila ang mga pasimuno kung paano lumaganap ang pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, kung kaya lalo pang nalubog ang ating bansa at lalo pang nagkakaroon ng kahirapan ang ating mga mamamayan. Pero sabi niya, hindi lang naman yan si Saldico at si Martin Romualdez, pati si Bongbong Marcos Jr. ay nagiging sanhi ng kung bakit patuloy ang pagdausdos at paglalim ng problema ng kahirapan sa ating bayan. Ayan. Ituloy ko lang po binabanggit ni Vice President Sara Duterte, una, si Martin Romualdez at sila Saldico ay mga operators ng pandaraya, pandarambong at mga korupsyon sa gobyerno. At yan ay kasabwat mismo sila ni Marcos Jr. Mabigat po ito subalit yon ang katotohanan. Pangalawa, binanggit ni Vice President Sara Duterte. Kung titingnan ninyo ang kanilang record, itong si Martin Romualdez, involved ito sa maraming iskandalo kagaya ng bribery case na lumabas ang kanyang pangalan dito sa internal controversy sa korporasyon ng Okada, Manila, kung saan po ang dalawang kampo ng mga nagbabangaya na mga corporate faction ng nagmamay-ari sa Okada ay nagkaroon po ng kaso doon sa abroad, sa may Delaware County Court sa US. At isa sa lumabas na pangalan na naging daan kung paano nagkaroon ng suhulan upang mag-intervene ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, including ang PAGCOR, ay walang iba, including ang GAB, Games and Amusement Board, in favor dito sa grupo na sinasamahan ni Martin Romualdez, grupo nila Kim Wong at iba pa, laban sa grupo nila Tony Boy Cuangco. So, involved po sa suhulan ang pangalan ni Martin Romualdez. At ito po ay nasa records ng Delaware County Court sa United States of America. Yan po. Kaya sinasabi ni Vice President Sara Duterte, hindi totoo na malinis ang record ni Martin Tambaloslos. Hindi. Involved po ito sa mga usapin ng mga panunuhol. Kagaya ng ginawa niyang panunuhol tungkol sa kanilang gimmick na gamitin ang impeachment proceedings para mapatanggal si Vice President Sara Duterte sa pagkapangalawang Pangulo. Okay? Ito pa, binanggit din ni Vice President Sara Duterte na maliban po dyan sa Okada bribery case na lumalabas ang pangalan ni Martin Romualdez sa usapin ng panunuhol at pandaraya, ay ito pa lumalabas din ang pangalan niya. Hinggil po dito sa mga pandaraya sa mga ayuda na pinagmumulan ng malakihang kasindikatuhan nila Saldico. So, hindi po nagkamali si Vice President Sara Duterte ng kanyang inihayag noon na nilapitan siya nila Romualdez at Saldico sa purpose na maglagay din ng mga proyekto through Congressional Initiated Fund, which is an insertion item na nagkakahalaga ng 24 billion pesos
nung si Sara Duterte pa ay concurrent na Secretary of the Department of Education. At ang 24 billion na yon ay 19 billion ang magpapatupad o mag-implement sila Martin Romualdez at si Saldico. Ito lahat ay ibinunyag ni Sara Duterte way ahead pa bago ang drama-dramahan at gimmick ni Marcos na magkaroon nitong tinatawag na investigasyon hinggil sa maanomalya at very obvious na napapalibutan ng pandarambong na iskandalo hinggil po sa flood control projects. Way before mangyari po yan, ay nagkaroon na si Sara Duterte ng revelations na kinukumbinsi siya nila Marcos at nila Saldico, nila Romualdez at Saldico na ipasok at gawing parkingan. Ipaparking ang 24 billion pesos nila Saldico at Martin Romualdez at ang maiiwan lang kay Sara Duterte kapag kinuha nila ang 19 billion pesos na insertion ay 5 billion lang. Sila ang mag-implement, si Martin Romualdez at sila Saldico, ng nagkakahalagang 19 billion pesos na construction ng mga school buildings. Kung ito ay natuloy o hindi sa ilalim ni Secretary Angara, si Secretary Angara lang po ang makakapagsabi kung pinayagan niya na imaniobra nila Saldico, nila Romualdez at nila Marcos na makapasok ang mga proyekto na hindi pinayagan ni Vice President Sara Duterte. So that's second point. Third point po, ganito. Itong si Martin Romualdez, pasimuno ito ng maraming mga congressional insertions na itinuturo mismo ni Congressman Toby Chanco. At ito ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman gagawa ng kwento si Congressman Toby Chanco kung hindi totoo na si Saldico at si Martin Romualdez ay magkakasabwat sa sindikato na operations na ito. And of course, ang pinakasentrong mastermind, si Marcos Jr. This is the first time na talagang nagpahayag ang Vice Presidente na si Martin Romualdez at si Saldico, tauhan lamang yan at mga kasabwat lamang sila kay Marcos Jr. Sapagkat ang pinakasentro kung bakit nanumbalik po at muling lumaganap ang korupsyon ay sa kadahilan ng pinayagan ito at binigyan ng framework and legal basis ni Marcos Jr. by signing the so-called General Appropriations Act. 3. Budget cycles. Ayun. Maliban dyan, sinabi din po ni Vice President Sara Duterte na hindi sa sapat itong resignation ni Saldico kung walang mangyayaring katarungan o mga paghahabol at upang sila ay mapanagot. Kaya ko binanggit na hindi pa napapiring squad si Saldico ay dahil po sa binabanggit ko na sa China, nagdesisyon po ang Central Committee ng Chinese Communist Party government na ipiring squad at mamamatay ang kanilang dating Secretary or Minister of Agriculture dahil sa anomaliyang kinasasangkutan nito kung saan ay kanyang nilabag ang mga patakaran tungkol sa pagbabawal sa pangungurakot. Kaya ito ngayon, the former Agriculture Secretary ng bansang China ay ipapiring squad. Papatayin po siya upang magsilbing aral at magsilbing warning na sa gobyerno ng China, kahit mataas ang katungkulan mo, ay hindi ka papayagan na mag-abuso ng poder at kapangyarihan at mag-abuso sa pundo. Yan ang dapat abutin din ni Saldico. Kahit nag-resign na itong kulukoy na ito sa House of Representatives, for as long as there is no definite and clear na pag-uutos kay Marcos na maliban sa case build-up and filing of criminal charges against Saldico, ay dapat pong tingnan din ang kalagayan ngayon ng kanyang mga ari-arian
ng kanyang mga bank accounts at marami pang iba, including ang pag-apply ng petition for freeze order, seizure, and forfeiture. Para po itong mga mahigit 4 billion pesos na kanyang mga helicopter na value, eroplano, at pati na po ang several hundreds of billions of pesos na mga ari-arian at mga hindi pa nabubuksan na mga deposito ni Saldico ay dapat habulin ito ng gobyerno. Similarly, ganyan din po dapat ang gagawin laban dito kay Martin Tambaluslos habang sila ay ipinapailalim po sa custody ng kanilang pagkakaroon ng kaso o posibleng reklamo. Subalit hindi po ito ginagawa ng gobyerno ni Marcos na hahabulin at papanagutin sila Martin Romualdez at si Saldico. In fact, marami ang nagtuturo ng katotohanan na pinatakas, pinalayas ni Marcos. Sila Saldico, sina Dong Gonzales at iba pang mga kasabwat ni Martin Romualdez kasi kapag sila ay nagbigay ng testimonya at hindi kayang pilipitin ang kanilang mga testimonya, maliban po na lamang kung babalik ta rin ito ay nagpapakita na itong sila Saldico at sila Martin Romualdez po ay talagang pinakabuod ng malalaking sindikato na nag-ooperate ngayon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Ayan. So maganda po itong pinuntuhan ni Vice President Sara Duterte na dapat magkaroon ng konkretong hakbang ang gobyernong Marcos upang dalhin na po sa Bar of Justice o sa timbangan ng katarungan itong si Romualdez at sila Saldico at mag-initiate na ng panimulang pag-confiscate sa kanilang ari-arian at sa kanilang mga bank account and deposits. And all of this can be done by Marcos sa iisang pagkautos lamang niya sa Anti-Money Laundering Council. Pwede pong mag-apply ka agad ng forfeiture, seizure, and temporary na pagpa-freeze order sa lahat ng accounts, deposits, foreign and domestic accounts nila Romualdez at nila Saldico at pati na ang mga ari-arian nila can be subjected to a procedure na pwedeng makialam na ang Anti-Money Laundering Council. Subalit hindi po ginagawa ni Marcos ito. Sapagkat ang layunin niya ay hindi naman talaga mapapanagot si Saldico o kaya sila Martin Romualdez, kundi mapapatakas sila at good evening, Yor Kanilaw Poti. Ayan, si Yor ay bayaw po